Grabe to. Teka lang. I just wanna read it, guys. Sabi, teka lang. Sabi ni Shimshi, Pass, thank you Lord. God healed me and my husband from infertility. May miracle 1 na kami. Praise God. Palakpakan natin si Lord. Grabe. Thank you, Jesus. Ano po, kamusta ate? As in, talagang positive ba yung tawag doon kapag kapag nagpa-pregnancy test? Wow, grabe. Thank you, Lord. Alam nyo ba na lagi nating isa yan sa mga pinapanalangin natin dito sa community na yung mga hindi magkaanak, yung mga may ganyang mga sitwasyon na i-bless ni Lord yung womb ng mga babaeng ito. Kasi walang imposible kay Lord eh. Alam mo yun, walang imposible. Lahat ng mga bagay kaya niyang gawin. Kaya niyang gumawa ng himala. And, wow! Grabe lang. Grabe. Praise God. God is so good. Grabe. Ate Shimshi, nandiyan ka ba? Miracle ng Lord. Ilang buwan kayo naghintay? Buwan ba kayo naghintay? Or gaano katagal? Nakakaiyak naman ang kabutihan ni Lord. Grabe. Amazing. Amazing talaga. Wow, grabe. Thank you po. Positive kami. 5 PTs ginamit ko. Sendin sa GC po. Thank you sa prayers. Nakakaiyak. Grabe. God is so good. Ang dami na. Alam nyo, ilan na yung mga ganyan. Parang merong isa dito sa community na stroke patient, hindi nila alam na magkakaanak pa sila pero nagkaanak sila. Tapos meron na rin mga nagme-message sa akin na ganyan, same. Pero grabe din ito, 'di ba? Nakakatawa. Congratulations po. To God be all the glory, honor and praise. Nakikita natin dito sa community, God is working, God is moving. Yung mga imposible, si Ate Eden, grabe, pati yung bukol ng anak niya sa leeg, yun, di ko makakalimutan yun. Nalusaw talaga. Ay, thank you, Lord. Grabe. Signs, wonders, and miracles will manifest sa buhay po ng bawat isa na totohanang nananalig at nananampalataya sa Kanya. Wow, praise God, JC Ponzalan, congratulations. Normal ang 2D Echo. Nothing is impossible with God. Amen. Praise Lord. Palakpakan ulit natin si Lord. Deserve niya ng highest glory, highest honor, and highest praise. Sa Diyos na sumasagot ng panalangin, sa Diyos na gumagawa ng himala. Sabihin mo nga, I am next. Sabihin mo, I am next. Kailangan meron kang faith na Lord, yung ako naman yung bigyan mo ng himala. Like, Lord, I am next. Ikaw na yung susunod. Diba? Praise God, nakakatawa po. Sobrang nakaka-bless. Nagbabalat yung labi ko. Grabe talaga. Wala akong masabi, no? Grabe lang. Grabe si Lord. Kasi, tingnan nyo po, talagang walang sayang sa mga panalangin na ginagawa natin. Walang sayang sa pagpapagal, pagsasakripisyo. Walang sayang sa pag-attend nyo po dito. Okay? Yung araw-araw nyong pag-attend dito, walang sayang dyan. Kasi po, faith cometh by hearing and hearing the word of God. Kung gusto mong tumaas ng pananampalataya mo, makinig ka ng salita ng Diyos. 'Di ba? Makinig ka sa tinig ng Panginoon, nangungusap siya through the Bible. Through His words. Amen. At sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos, doon po lumalago ang ating pananampalataya. Amen. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Talagang ang Diyos na kinikilala natin at pinaglilingkuran dito ay Diyos ng himala. Ang dami na nating nakitang himala dito, di ba? Mga buhay na nabago, mga gumaling sa karamdaman, nagkaroon ng anak, mga basher na naging follower. Ang daming mga miracles ng Lord. Kaya, sabi ko sa inyo, tuloy-tuloy talaga to eh.
Alam niyo po, hindi ko talaga bibitawan tong ministry na ito. May kukwento ako sa inyo mamaya, pero mamaya ako na ikukwento. Yun lang, sobrang na-amaze ako sa ginagawa ni Lord dito sa atin pong community. And sabi ko nga lagi, we are all part of it. Lahat tayo. 'Di ba? Lahat tayo ay kaparte dito sa gawaing ito. Kahit magkakalayo tayo, kahit hindi tayo personal na magkakakilala, pero sa araw-araw na magkakasama tayo, it feels like there is a connection already, 'di ba? Para tayong magkakapatid, para tayong isang pamilya dito sa Heart to Heart community. Wow, grabe. Yes, Ate LG, praise God. Whew! Grabe, ang sarap. Ang sarap magpuri sa Panginoon. Kapag ikaw ay nasa gitna ng pagpapala o nasa gitna ng kawalan, same lang. Gusto ko pa rin magpuri sa Panginoon. Kahit masaya ka o nalulungkot ka, kahit tumatawa ka o umiiyak ka, gusto ko pa rin magpuri sa Panginoon. Amen. Ano mang kalagayan ng ating mga puso. Ang sarap nung pakiramdam ni Ate Shimshi ngayon, no? Imaginein mo yun, matagal siguro nilang hinintay. Pero ngayon po, binigay na ng Panginoon sa kanila yung miracle na yun. Imaginein nyo po, hinil ng Lord yung infertility. Siguro sinasabi ng may mga nagsasabi, ay wala na kayong pag-asa, di na kayo magkakaanak, etc. etc. Marami na siguro silang narinig ng mga ganon. Pero mas nagtiwala sila sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Kasi nasa pangako niya yan eh. Exodus 25:23, basahin natin. Di ba lagi kong binabasa sa inyo to? Ay, Exodus 23:25 ata yun. Teka lang. Yan, Exodus 23:25. Ito, basahin ko Exodus 23. Sabi dito, you shall serve the Lord your God, and He will bless your bread and your water, and I will take away sicknesses from among you. And verse 26, ito na. None as in wala, shall miscarry or be barren in your land. Walang mababaog sa inyong lupain. I will fulfill the number of your days. Pangako ng Lord yun eh. 'Di ba? Sabi doon, if you will just worship the Lord your God. If you will just worship. Ang ginagawa natin dito, we worship the Lord our God. Exodus 23 verses 25 to 26. Amen. Uy, praise God po. Salamat, Kitar. Thank you so much. So, di ba? Grabe. God is so good. None shall be barren. None shall miscarry. At ito rin po ay para sa lahat ng mga pagpapala. Walang baog na pagpapala sa atin. Di ba? Walang mamimiscarry. Walang mababaog. Purihin ang atin pong Panginoon. Sino na po dito ang handang magpuri sa Diyos? Sino po dito ang excited sumamba sa atin pong Diyos na buhay ngayong gabi? Amen! Woo! Can I hear aloud? Amen! Parang malapit na yung anniversary natin, no? Malapit na yung anniversary natin! First anniversary! Tapos magkikita-kita tayo sa July. Let's go! So maririnig ko na kayo, Amen! Praise God! Hallelujah! Exciting, mga kapatid! Grabe. Kasi alam nyo kung bakit exciting. Kasi presence ni Lord yung kakatagpuin natin eh. Dito pa nga lang sa TikTok platform, gumagawa na siya ng himala. What more pag nagkasama-sama pa tayo? 'Di ba? What more pag nagkita-kita tayo? Grabe siguro yung gagawin ni Lord sa first anniversary natin. So yeah, praise God. God is so faithful. God is so good.
So pray muna tayo before we start. Bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. We worship you, Jesus. We glorify you. We honor you, Lord. Hallelujah. Purihin ka, aming Diyos na dakila, aming Diyos na buhay, Diyos ng himala. Wala kang katulad, Panginoon. Grabe ang mga ginagawa mo sa aming buhay. Hindi namin kayang maarok, Panginoon. Hindi namin kayang maunawaan ang lahat ng mga pangyayari sa amin. But still, patuloy kaming magtitiwala sa iyo, Panginoon. Ang iba sa amin ay nakatanggap ng mga answered prayers, ngunit ang iba naman ay naghihintay pa rin. Pero sabi ko nga po, Panginoon, kahit anong sitwasyon, ano man ang aming pinagdadaanan, mas pinipili naming sumamba, magtiwala, at magmahal sa iyo, Panginoon. The purpose of our existence is to know you, to glorify you, to love you, and to serve you, God. Kulang na kulang ang aming buhay kung hindi namin ipapagamit sa iyo, Lord. Para kaming isang bola na paikot-ikot lang. Pero Lord, hawakan mo po kami. Gusto naming ma-fulfill yung calling mo sa aming mga buhay. Gusto namin, dakilang Diyos, na hindi mawala ng saysay ang bawat hininga at bawat pagtibok ng aming mga puso. At ngayong gabi, patuloy po kayong magpakahayag sa amin sa pamamagitan po ng iyong mga salita. Your words, Lord, ito po yung pinakasandata namin. Ito po, Panginoon, ang mga salita na walang panluloko, walang panlilinlang. Yung mga salita mo, Panginoon, yun po yung totoo. Na kahit minsan nga po nasasaktan kami kapag nakikinig kami, pero Lord, yun yung katotohanan na dapat po naming mapakinggan. At salamat dahil sa ilang buwan na kami po ay magkakasama, napakadami mo nang binago sa amin. Dahil sa mga salita mo na naipoproklama araw-araw. Lord, tulungan mo kami na palaging kumapit sa iyo. Please, Lord, ang lahat ng mga tao na nanonood po ngayon dito, hindi ko po sila kilala, pero Lord, kilalang kilala mo sila. At alam mo ang lahat ng mga nangyayari sa kanilang mga buhay. Alam mo kung mayroong takot, pag-aalala, kabalisahan. Nakikita mo, Panginoon, ang mga pusong lumuluha. At kayo po ang mag-minister sa kanila, Panginoon. Kayo po ang magpagaling sa lahat na may sakit at karamdaman. Kayo po ang mag-ayos sa lahat ng mga sigalot, sa lahat ng mga problema, sa kumpanya, sa negosyo, sa hanap buhay, sa bawat relasyon, sa bawat pamilya. Muli mong buuin, Panginoon, ang pagmamahalan ng mga mag-asawa. Wala pong magre-rebelding mga anak, Panginoon. Buuin mo ng iisang pag-ibig, Lord, ang bawat pamilya. Tugunin mo ang aming mga pangangailangan, ang aming mga pinapanalangin sa iyo. At kami po ay lubos-lubos na nagpapasalamat sa lahat ng mga pagpapala at mga panalangin iyong sinagot na, Panginoon. Kagaya po ng 10 ketongin, Lord, sila ay lahat pinagaling mo, pero isa lang po yung bumalik. Nawa po kami yung isa na yon, na ginawan mo kami ng himala, gumawa ka ng kabutihan sa amin, babalik kami sa iyo, Panginoon, at kami ay magbabalik ng pasasalamat. Kami po ay mag-uusal ng pasasalamat. At sasabihin po namin na nakataas ang aming mga kamay, salamat, Panginoon, salamat. Salamat sa katugunan ng mga panalangin.
Salamat sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako. Salamat ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Salamat din po sa mga naramdaman po naming pasakit at pighati. Salamat din po sa mga pagsubok. Salamat din po, Panginoon, kung may mga nangyari sa aming buhay na sobrang nasaktan po kami. Dahil alam namin na meron po kayong plano at layunin, dakilang layunin. Tonight, Lord, we entrust everything unto your hands sa lahat po ng aming pag-aaralan. Mangusap ka, Panginoon, balutan mo kaming lahat ng iyong banal na dugo. Linisin mo kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkakasala, Panginoon. Kung may nakikita ka man po, Panginoon, mga bagay na hindi naging kalugod-lugod na aming nagawa sa isip, sa salita at sa gawa, Lord, forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Purify our hearts, Lord. Purify our hands, our minds, our whole being. Cleanse us and make our hearts right before you, O God. Maging tama ang aming mga puso sa aming pagdulog sa iyo ngayong gabi. Pagpalain mo po ang bawat isa, ilayo mo kami sa kapahamakan, ilayo mo kami sa lahat ng gawa at plano ng kaaway, Panginoon. Mangusap ka sa iyong mga salita, Panginoon. Hayaan mo na maranasan po namin ang kakaibang pagkilos mo. Maranasan po namin, Panginoon, hallelujah, ang napakalapit na presensya mo sa aming buhay. Ang kilabot ng presensya mo, dakilang Diyos. Maraming salamat. Anoint thy words, anoint our hearts, Lord. Anoint me as your messenger. Pinagkakatiwala ko po sa iyo ang lahat-lahat. Magpadala po kayo ng maraming mga tao na manonood ngayong gabi. Magpadala ka ng maraming mga first-timers. Ang lahat ng mga tao na dadalhin mo dito, Panginoon, ay hindi na po aalis. Panginoon, sila po, Panginoon, ay mabibighani sa kagandahan ng iyong mga salita, Panginoon. Hayaan mo na parang merong magnet, Lord God, hallelujah, na hindi nila mareresist, Lord God, ang pangungusap mo sa bawat isa. At makakasama namin sila. Mababago ang kanilang buhay. Gagaling ang mga sugat ng puso, Panginoon. Hallelujah. Aayusin mo ang mga sinira ng kaaway. Bubuuin mo, Panginoon, ang bawat pamilya. Pagagalingin mo ang may mga sakit at karamdaman in Jesus' name. At ang bawat isa na may mga pangangailangan, iyong tutugunin sapagkat ikaw ang makapangyarihang Diyos na may lalang ng langit at lupa. Ikaw ang may gawa, ang may likha sa bawat isang may buhay, Panginoon. Kaya naniniwala po ako na walang mahirap sa iyo. Lahat ay kaya mong gawin. Nothing is impossible with you, Lord. Nothing is impossible. Ingatan mo po ang bawat isa, Panginoon. Ilayo mo kami sa kapahamakan, dakilang Diyos. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa na sumusunod at nagmamahal po sa inyo. Be with us, Father, Jesus, Holy Spirit. Pwede po bang sa oras po na ito ay ipatong nyo lamang ang inyong mga kamay sa inyong mga ulo? And I will just pray over. I pray, Lord, dumaloy from the crown of our head to the sole of our feet, Lord. Your anointing, your presence, and your power, O God. Kumilos ka sa buhay ng bawat isa. Ayusin mo, Panginoon, ang aming katawan. Panginoon, anuman pong mga nagmamalfunction sa katawang ito, anuman po, Panginoon, ang mga sakit at karamdaman, known or unknown, Lord God, hindi po magtatagumpay, Panginoon. Padaluyin mo ang iyong kagalingan
sa katawang ito sa pangalan ni Jesus. Palakasin mo ang aming mga immune system. Gawin mong normal ang lahat sa katawang ito, Panginoon. We trust you, Lord God. We trust you, Holy Spirit. Pananampalataya lamang po ang meron kami na meron kang kayang gawin sa aming kinalalagyan, Panginoon. Maghari ka, dakilang Diyos. Buksan mo ang pintuan ng kaligtasan sa bawat isang nanonood po ngayon at sa aming mga pamilya. Ang mga OFW na malayo sa kanilang mga sambahayan, sa kanilang mga pamilya, ingatan mo, pagpalain mo, Panginoon, palakasin mo. Ang lahat na may mga anxiety and depression na inaatake ngayon, Panginoon, bigyan mo sila ng kapayapaan, Panginoon. Ang lahat ng mga namomroblema ay magkakaroon ng kasagutan sa mga salita na amin pong pag-aaralan. Maraming salamat, Lord. Bless all of us tonight. Bless this community. Bless this platform, Lord. Gawin mo kakaiba ang live stream na ito. Panginoon, i-anoint mo ang live stream na ito, Lord. In Jesus' name. At nawa maraming mga kaluluwa ang manumbalik sa iyo. Maraming mga tao ang makakilala na merong Jesus na nagsakripisyo, nagbigay ng buhay, the gospel, na ikaw, Panginoong Jesus, ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang kami ay magkaroon po ng kaligtasan. Kaya sa bawat isang nanonood ngayon at gusto mong magkaroon ng tunay na kaligtasan, maaari mo bang ilagay ang iyong kamay sa tapat ng iyong puso at sumunod ka sa panalangin ito. Ibuka mo ang iyong labi at sabihin mo, Panginoon, ako ay lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba, humihingi ako ng tawad sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Linisin mo po ako. Baguhin mo po ako. Naniniwala po ako sa krus ng Kalbaryo na ikaw, Jesus, ay namatay para sa katubusan ng aking kaluluwa, para sa kapatawaran ng aking mga kasalanan, at upang ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking puso, sa aking buhay, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Maghari ka sa buhay kong ito, ngayon at magpakailanman. Amen. Salamat, dakilang Diyos. Pagpalain mo ang bawat isa hanggang matapos ang devotion namin ngayong gabi. Speak to thy words, Lord God. Maraming salamat po at pinagkakatiwala na po namin sa inyo ang lahat. Maghari ka ngayon at magpakailanman. To God be all the glory. In Jesus' name we pray. Lahat po ay magsabi ng malakas na Amen! Amen and amen. Malakas na palakpak po sa ating Panginoon. Hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, Lord. Lahat po ay welcome dumalo sa ating pong gawain ngayong gabi. Ano man po ang inyong pananampalataya, paniniwala, tayo po ay magkakaisa, hindi sa relihiyon, kundi sa salita ng Diyos. At ang salita ng Panginoon ang siyang magbabago sa atin. This will be our common ground. Amen? Kung ano lang po ang sinasabi ng salita ng Diyos, yun lang po ang ating susundin. Sapagkat ito po ang pinakagabay po natin. Ito po ang magsisilbing mapa natin. Amen? Upang tayo po ay mas mapalapit sa ating relasyon sa ating Diyos na buhay. Muli po, magandang gabi po sa bawat isa. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. At allow me to introduce myself para po sa lahat ng mga bago nandito. Ako po si Kuya Harold. Hindi na po ako nagpapastor sapagkat wala na po akong church na hinahawakan. But still, I preach the gospel in this platform po. Na wala po tayong ibang hangad, wala tayong ibang gusto, kundi maraming mga tao ang makabalik at makakilala sa Panginoon. At yun po ang nagbibigay sa atin ng drive, ng passion, para po gawin ito. Amen. Nais po natin, mga tao sa ibang bansa, mga Pilipino, na kapag nakita yung live stream na ito, makikilala nila ng mas malalim ang Panginoon. So every day nagde-devotion po tayo just to let these people know that there is Jesus. Merong Jesus na kayang magligtas sa kahit na anumang mga pagsubok na kinalalagyan mo ngayon.
Amen po ba? So that's the reason why we are here. Amen. That's the reason kung bakit tayo nagla-live, kung bakit tayo merong ganitong platform, kung bakit meron tayong community. At gusto natin yan. Sabi ni Ate Shimshi, thank you Lord, 2 months na ako sa community and yan, grabe answered prayer. So 2 months nating nakasama si Ate Shimshi. Alam nyo ang kabutihan ng Panginoon. Ngayon po ay biniyayaan sila ng anak ng kanyang asawa. Praise God. Ilang taon yung hinintay yun, Ate Shimshi? Diba? Ganun kabuti si Lord. Ganun siya gumawa ng himala sa atin pong mga buhay. Amen. Walang mahirap na hindi niya po kayang gawin. Every night po, 8 p.m. Pwede po kayong mag-join, mga kapatid. Yan. Hanapin nyo lang po ang page po na ito. Ito, Heart to Heart sa FB. Punta kayo sa Blue app sa FB. Search nyo po itong Heart to Heart. Pag may nakita kayong red logo, i-follow nyo lang po iyon at mag-message po kayo para maka-join kayo sa amin pong community. Meron po kaming group chat. Naka-upload din po ang mga devotion sa red app sa YT para po nababalikan ng mga tao. Yan. So, ipipin po ng ating mga moderators para po makita nyo. Yan. Praise God po. At pwede nyo rin po akong i-follow sa mga social media accounts ko, Harold Nicolas Cruz. Yan. So, praise God po. Maraming salamat po sa lahat ng mga... Imagine niyo po, ilang buwan na kami dito? 8 months. Parang 8 months na ata kami. July, August, September, October, November, December, January, February, March. 8 months na kami dito. At lahat ng mga nakasama namin, simula nung nagsimula silang manood hanggang ngayon, nanonood pa rin sila. At marami na pong mga buhay ang nabago ng Panginoon sa live stream na ito. Amen. So, akala ng iba, akala ko rin dati, pag sinabing TikTok, ano lang yan, parang sayang sa oras. Sayang sa oras. Siyempre, nood-nood ka, sayaw-sayaw. Yun yung akala ko dati. Until such time na magkaroon tayo ng live stream dito sa TikTok. At nakita ko, napakaraming mga tao pala dito. Napakaraming mga tao na nauuhaw din sa salita ng Diyos. Alam niyo po ba na ang mga tao ngayon, hindi niyo na makikita yan sa sa iba't ibang mga lugar? Karamihan ng mga tao nasa social media. And if I am not mistaken, karamihan ng mga tao nasa TikTok. At ito na ata ang may pinakamaraming mga users ngayon dito po sa TikTok. Kaya nagpapatuloy tayo magbahagi ng salita ng Diyos dito. Sabi ko nga po, kakaiba tong live stream natin kasi wala naman tayong... Hindi tayo kagaya ng iba na send kayo ng ganito, send kayo ng gift, etc. Ang gusto lang talaga natin dito, masaya kami kapag maraming mga first-timers. Kapag maraming mga tao na nakakilala kay Lord. Maraming taong gumagaling. Maraming tao ang nagkakaroon ng malalim na relationship kay Lord. Yan. Masayang-masaya kami dyan. Kaya alam nyo, ang testimony natin dito, bawat live, palaging may first-timers. Walang isang live na walang first-timer. Kahit 1, 2, 3, meron. Amen. Yan, si Ate Nat, 6 months na pala dito. Oh. At gusto nating i-welcome lahat ng mga first-timers ngayong gabi. Magastos po sa TikTok pero nung nakita po namin kayo, paldong-paldo na po pangaral niyo po pasa. Diba? Marami ng mga binago si Lord sa ating community. At nais nating i-welcome lahat ng mga first-timers sa iba't ibang panig ng mundo, sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Pwede po ba kayong mag-type ng me kung kayo ay first-timer? Kuya Nat pala. Me at kung saang lugar kayo nanonood. Yan. Sino dito mga first-timer? Can you type me at kung saang lugar kayo nanonood? Nais namin kayong i-shout out at i-welcome ngayong gabing ito. Si Psyche from Aklan, welcome. Rose from Antipolo. Si Sel from Singapore. Si Francis Alcantara, RC from Cavite. Ash from Japan. Si Sean Webster from Lapu-Lapu. Si Jopay from Europe.
Maria Virginia Lim from Cebu, Jace from Antipolo, Miss Joy from Catanduanes, AVM from Marinduque, Ramsel from Taiwan, Asila from Carmona, Cavite, Iza from Antipolo City, Racer from Magalang, Pampanga, Jams Castor from Iloilo, Sai from Tacloban, Glian from Tarlac, Sel from Singapore, Malin from Taiwan, Daylight from Davao City, Arya from CDO, Isa from Cavite, Mami Eve, ang dami ng mga mami sa atin, Mami Eve from Legazpi City, Albay. Praise God, it's me, your enemy, Pisces. Alaminos, pero hindi ka kalaban. Okay? Hindi ka na magiging kalaban. Si Japoles from New Zealand. Hello po sa inyo. Rapido from Batangas and from Pangasinan. Si Ces. Wow, ang dami natin. Yan, hindi ko na mabasa lahat. Santo Tomas, Batangas. Praise God. Si Giola from Taiwan. Ayan, sige po, i-welcome natin Isari from Valenzuela. Okay, sige po. Sama-sama nating i-welcome ang bawat isa and let us all welcome them sa isang napakasayang community ng heart to heart. Praise God. Palakpakan natin si Lord. Ayan, welcome, welcome. Bumalik na yung siglan ng devotion natin, no? Kasi, nung nag-Taiwan ako, nitong nakaraan, February, tapos Siquijor, Dumaguete, tuloy-tuloy Boracay, medyo nabawasan tayo ng mga viewers eh. Pero ngayon okay na ulit, nakakatuwa kasi pinapadami na ulit tayo ni Lord. Aabot na ulit tayo ng 1,000. Praise God. Naniniwala ba kayo doon? Ito na naman yung purple tumbler na may nagregalo sa akin noong December. Yes po. So praise God. Muli po, magandang gabi sa ating lahat. Bago tayo magsimula, let us all together tap our screen. Tap. Share and repost para lumabas po tayo sa mga feed ng maraming mga tao dito po sa atin pong live stream. Amen. So, pwede nyo rin pong i-search ito sa FB app if you want to join our community sa ang amin pong group chat. Message nyo lang po itong heart to heart. Message kayo dyan. Follow nyo po yan. Tapos, may message po sa inyo ng mga link ng atin pong mga social media platforms. Sino po dito ang excited na muling mabless ng salita ng Panginoon ngayong gabing ito? Amen! Lahat tayo. Lahat ng excited mag-share. Mag-share, mag-repost, at mag-tap. Yan. Ayan, wala na akong utang sa inyo sapagkat na upload ko na lahat sa Red App. Okay, sa YT. Ang lahat ng previous devotion po natin. Tuloy pa din. Tingnan nyo si Ate Roselia kahit nasa Israel, may mga gyera, digmaan, pero tuloy pa rin sa pagde-devotion, sa pag-attend po dito. Yan, God is good. Sige po, AVM, message lang po kayo. Pero hindi ko po agad makita mga kapatid. Sobrang dami kasi talaga ng mga nagme-message. Kaya hindi ko nasasagot na yung iba. Sobrang dami. Kaya doon po kayo mag-message dito sa page. Yan, sa page. Salamat Ate Marga sa treasure box. Yan. God bless everyone. Nakakatuwa si Lord. Grabe. Ate Rochelle, kung about devotion, ako okay lang sa akin. Yeah. Kung naka-social media fasting kayo, kasi yung social media fasting, para yan sa mga sa mga alam mo yung mga walang kabuluhan na pag-scroll. Pero kung about Christian naman, Word of God, okay lang. Pwede rin kayo magpatugtog ng mga worship songs. Yan. So bago tayo magsimula pala, I just wanna share yung nangyari sa akin kaninang umaga. Alam nyo, di ba nag-semplang ako last Sunday. So Monday, Tuesday, 2 araw. Medyo ngayon nakakaramdam ako ng konting sakit dito sa bandang likuran. Kaya parang bala ko nga magpa-x-ray na bukas or sa susunod. Di ko alam kung masakit pa rin siya.
medyo nakakaramdam ako ng sakit. Pero, kanina umaga, eto na, nangyari. Di ba nagpe-pray ako sa Lord? Sabi ko, Lord, saan mo ba ako dadalhin? Etc. Hanggang sa i-share ko po sa inyo na bala ko mag-aral ulit. Ganyan. So, kanina umaga, nag-inquire na ako kasi syempre, di ba, kailangan meron kang gawin. Faith without action is dead. Hindi pwede na gusto mo lang tas wala ka namang ginagawa. So, ako naman, nag-inquire na ako sa mga school. Ganyan. So, nagpunta ako kanina dun sa isang school. Then, nag-inquire ako. Tapos, yan. Dala ko yung TOR. Siyempre, back to schooling na naman, ganyan. So, dala ko yung TOR. Sabi ko, if ever may mga makikredit bang mga subjects, ganyan. So, praise God, kasi may mga makikredit namang mga subjects. Parang 9 subjects. Pero kailangan ko pa rin siyang kunin ng parang 4 na taon pa rin. Parang 4 years ko pa rin siyang kukunin. So, nagtanong ako, sabi ko, doon sa unang school, okay lang po ba na online class? Kasi po, ako po ay barangay kagawad sa barangay po namin, and at the same time, I am also a live streamer. Nagla-live stream po ako araw-araw. Ngayon, mga kapatid, sabi ko sa sarili ko, kapag magiging demanding sa oras at kailangan ko mag face-to-face, at kapag hindi ako makakapag-live stream para makapag-devotion, hindi na lang ako magtutuloy. Kasi sabi ko, ito yung ministry na pinagkatiwala sa akin ni Lord eh. Kayo yung ministry na pinagkatiwala sa akin ni Lord ngayon. Kaya sabi ko, hindi ko kayang ipagpalit itong ministry na ito. Kasi dito, ako rin po ay nabe-bless. Ako rin po ay lumalago kapag tayo ay nagde-devotion. Kaya hindi ko kayang iwanan tong devotion natin. So, sabi, wala silang online. So, kailangan ko mag face-to-face. Sabi ko, ganun po ba? Ganyan. So, sabi ko, parang baka hindi kalooban ni Lord. Baka hindi kalooban ni Lord muna sa ngayon. So, anong nangyari? Nagpunta pa ako dun sa isang school. Yan. Nagpunta pa ako dun sa isang school. Nag-check din ako. Nag-inquire din ako. So, yan. So, chinek din yung TOR ko. Then, may mga makakredit ding mga subjects. Pero, ang maganda dito sa pangalawang school, mas malapit sa tinitirahan ko ngayon. And at the same time, pwede ko siyang kunin na pure online doon sa lahat ng mga klase ko. Kaya yun yung gusto kong ikwento kay Ate Fel, kasi katawagan ko si Ate Fel kanina tsaka si Ate Jen. So pure online, at yung din ata, sabi nila yung din daw yung magtuturo sa akin doon sa kasi alam nila parang sinabi ko na ito yung sitwasyon ko, second courser, tapos barangay kagawad, and at the same time nagla-live stream. Kaya sabi ko, ang galing. Sabi ko, pwede pala yun. O dahil ang favor ng Lord ay nasa atin lang. Kasi pure online talaga. Sabi nga nila parang sabi nung registrar sa akin, may gagraduate na daw ngayon na tiga Aurora, na sa kanila rin sa kanila nag-enroll. Graduate na rin siya. So, ayun, sabi ko, Lord, kung kalooban mo talaga at kasi nag-inquire pa lang naman yon, kung kalooban mo talaga, Lord, magiging smooth lahat. So, yun, doon pa lang, sabi ko, ikaw na bahala, Lord. Kasi, para sa kaalaman ng lahat, 'di ba? Ang pangarap ko talaga ngayon, syempre makapaglingkod sa Lord dito sa digital platform, makilala tayo, maka-impluwensya tayo para ma-impluwensyahan natin sila na bumalik kay Kristo. Amen. So yun, gusto ko makilala tong community natin para maraming mga tao ang mapabalik kay Kristo. Yun. So magkaroon tayo ng boses sa social media. So praise God po, sa loob ng 8 months, imagine niyo naka 48,000 plus na tayong mga followers dito po sa TikTok. Palakpakan nga natin si Lord. Nawa po ay paabutin na natin ng 50K. Amen? Ngayon pong March, 50K followers ang followers natin dito po sa TikTok. So yun lang naman. So ang pangarap ko ay makapunta sa ibang bansa, kasi feeling ko po, sa palagay ko lang, mas marami tayong matutulungan, mas magiging malawak yung kaya nating mapuntahan
kapag ako rin mismo ay ginagamit ng Lord para maging channel of blessing sa mga tao. At gusto kong patunayan sa mga tao na, alam mo yon, hindi tayo nandito para po, para magpasikat, para kumamal ng mga pera and all. Kakaiba nga tong live stream natin eh. Gusto ko, dumating yung araw, ako din yung magbibigay sa mga tao. Dumating yung araw na yun. But for now, I need to sacrifice. Talagang kailangan talaga, syempre, bagong sa akin to eh. Bagong path na lalakaran ko. At sabi ko, Lord, kung kalooban mo, magiging smooth lahat yan. Magiging smooth lahat. So, yun, magiging estudyante na ulit ako. Hindi ko alam, pero sa June, kung loloobin nga ni Lord, ay, salamat po, Christian Tom Tabisola. Yun, so sa June, kung loloobin ni Lord na mag-aral ako, di magiging estudyante ulit ako. Mukha naman akong estudyante pa, di ba? Hindi naman ako mukha naman akong mga 20 years old pa lang. Kaya, ayun. Thank you po, Sir Christian. So, yun. So, pag-pray nyo po, isama nyo po ako sa prayer na ang kukunin kong course ay RT. Yan, RadTech. Radiologic Technology. So, yun, sa ngayon. At, yun, praying to God. Yan, sa medical field. Sa lahat naman nasa medical field po dito, kita-kits po tayo. Ayan. So, yun. Ayun po, mayroong classmate senior dati ng college. Mas mukhang med student. Ayun, sige, sama-sama tayo. Let's go. Amen. Where God guides, God provides. Amen. God provides. Ang tuition, para nagtanong din ako ng tuition kanina. Sabi ko, magkano po ba? Magkano po ba yung tuition per sem? Parang mura lang, 'di ba? In fairness naman, 17,000 per sem. Parang kung hahatiin mo siya sa hahatiin mo siya sa per month, parang nasa 2,000 plus lang ata. Parang ganon. So, yun. Bahala na si Lord. So, yan. Start na po tayo. Nakwento ko lang, na-share ko lang. Naku, medyo malilate naman tayo. Yeah, in demand. Yun nga in demand siya sa abroad. So, Genesis. Exodus chapter 2 na. So, isama niyo po ako sa prayers ha. Lagi. Please, always include me in your prayers. Let's go. Okay. So, going back, mga kapatid, sa ating pong devotion, magsisimula na po tayo. Tayo ngayon ay nasa Exodus chapter 2. At exciting ngayong gabi dahil ipapanganak na at isisilang na ang main character dito sa Book of Exodus. At yun po ay walang iba kundi sino? Sino nga yung isisilang ngayong araw na to? Ay hindi. Sino nga yung pag-uusapan nating isisilang ngayon? Hindi siya isisilang ngayon naisilang na siya dati. Pag-uusapan lang natin siya ngayon. Walang iba, kundi po si Moses! Yay! Abraham, Isaac, Jacob, tapos yung 12 tribes of Jacob. At ngayon ay nasa Book of Exodus na tayo. At ang pag-uusapan natin dito is the birth of Moses. Yan. The birth of Moses. Yan po yung pinaka-tema ng ating pag-aaralan ngayon. Pero ang title ng ating devotion for tonight is entitled God is working even when you cannot see it. Kanta yan, di ba? Sa Miracle, Waymaker. God is working even when you cannot see it. Even when I don't see it, you're working. Sabi dun sa kantang Waymaker. So, ang Exodus chapter 2, mga kapatid. Kasi simula pa lang po. Hello po, Janaan, Ate Janaan. Mami MKPH. So, Exodus 2 introduces one of the most important figures in the Bible. And he is no other than Moses. But Moses' story does not begin with power or leadership. Alam niyo kung saan nagsimula
ang istorya ni Moses, it begins with danger, uncertainty, and hidden struggles. Nakita nyo po, di ba kahapon, nakita natin na gustong ipapatay ni Pharaoh ang lahat ng mga Hebrew boy, yung mga newborn baby na lalaki. Kasi po, masyado nang madami eh. Masyado nang madami ang mga Israelites. Kaya ang gusto po ng Parao ay patayin ang lahat ng mga bagong silang na lalaki. Kaya nagsimula po ang pagsilang ni Moses sa danger, sa panganib. A baby is born during a time when Pharaoh has ordered that Hebrew baby boys be killed. Yet, through courage, faith, and God's quiet intervention, Moses survives. Naniniwala po ba kayo na makakasurvive kayo sa mga problema na kinakaharap nyo ngayon? And you will not just survive, you will thrive. Amen? Tingnan niyo po si Moses. Siya po ay kapapanganak lang pero may panganib na agad na kinakaharap. May panganib ng kinakaharap itong si Moses. And this chapter, itong Exodus chapter 2, will remind us that even when life seems chaotic or uncertain, God is already preparing the future. Amen po? Even when life seems chaotic or uncertain, God is already preparing the future dahil merong magandang hinaharap, calling si Moses. Kaya kahit anumang panganib ang kanyang kinakaharap, malalagpasan niya ang mga ito. For our insight, Exodus chapter 2 shows how God works through ordinary people and unexpected situations. Kayang gumamit ni Lord ng mga ordinaryong mga tao. Siguro iniisip natin minsan, ordinaryong tao lang ako. Wala naman akong kayang gawin. Wala naman ako napapatunayan pa. Kami nga yung pinakamahirap sa angka namin. Parang wala naman akong talento. Minsan ba ganyan yung iniisip mo? Parang ordinaryo ka lang. Na feeling mo wala kang malaking kayang gawin sa buhay. Pero, alam nyo sa Panginoon, alam nyo, napaka-expert ni Lord. Gumamit ng mga ordinaryo at sila ay gawing extraordinary. God can turn all of us into being ordinary to extraordinary. Kayang-kaya tayong gawin, kayang-kayang i-turn ni Lord yung situation natin. Amen? Kayang-kayang i-turn ni Lord yan. So, ano ba nangyari dito kay Moses? Tingnan muna natin yung kwento. About this time, a man and woman from the tribe of Levi got married. So, from the tribe of Levi pala. The woman became pregnant and gave birth to a son. She saw that he was a special baby and kept him hidden for 3 months. But when she could no longer hide him, she got a basket made of papyrus reeds and waterproofed it with tar and pitch. She put the baby in the basket and laid it among the reeds along the bank of the Nile River. The baby's sister then stood at a distance, watching to see what would happen to him. Soon, Pharaoh's daughter came down to bathe in the river, and her attendants walked along the riverbank. When the princess saw the basket among the reeds, she sent her maid to get it for her. When the princess opened it, she saw the baby.
The little boy was crying and she felt sorry for him. This must be one of the Hebrews' children, she said. Then the baby sister approached the princess. Should I go and find one of the Hebrew women to nurse the baby for you? She asked. Yes, do, the princess replied. So the girl went and called the baby's mother. Take this baby and nurse him for me. The princess told the baby's mother, I will pay you for your help. So the woman took her baby home and nursed him. Later, when the boy was older, his mother brought him back to Pharaoh's daughter, who adopted him as her own son. The princess named him Moses, for she explained, I lifted him out of the water. Okay, so review muna tayo. Saang tribo galing itong baby boy na ito, na si Moses? Saang tribe? Nabasa natin kanina. From the tribe of Levi. Okay, so very good. Tribe ni Levi. Okay, si Moses. So ngayon, ang nangyari po dito, ang galing ng story no? Dahil nga pinapapatay yung mga Hebrew boy, anong ginawa? Tinago muna siya ng 3 buwan. Itong si Moses. At nung hindi nila kayang itago, anong ginawa nila? So pinaagos nila. Pinaagos nila doon po sa river, Nile River. Okay, sa Nile River. Pinaagos nila. At nung nakita po ng Pharaoh's daughter ang basket na ito na may lamang bata, naawa siya. No? So anong ginawa niya? Nagpahanap siya ng mag-aalaga doon sa bata. At sino ngayon yung nag-alaga doon kay baby Moses? Base dito sa nakwento natin. Sino ang nag-alaga sa kanya? Yes! Yung nanay din niya. Ang galing, di ba? So, nangyari, pinaago siya para mailigtas siya at sakto doon sa pinag-agusan ng basket na ito, nandoon yung sabi dito, Pharaoh's daughter. Anak siya ng Parao, 'di ba? Anak ng Parao. So syempre, tagapagmana to eh. So mga royalty itong mga taong ito. So nagpahanap siya ng mag-aalaga at ang nag-alaga din ay ang kanyang ina. So ang ibig sabihin ng Moses dito ay I lifted him out of the water. Tandaan niyo po yun. Ang ibig sabihin ng Moses, I lifted him out of the water. Yes! Diba? Diba? Imagine mo yun, niligtas mo yung anak mo. Grabe yung favor ng Lord. Grabe yung favor ng Lord. Gusto mong iligtas yung anak mo? Ngayon, parang feeling mo na mawawala na siya sa'yo, sa poder mo, at iba na yung mag-aalaga sa kanya. Pero doon sa kwento, ikaw pa yung nag-alaga at pinapasahuran ka pa. Nagkaroon ka pa ng trabaho na ginagawa mo yung pagkaina mo. Tama ba? Grabe ang ni Lord. Kaya makikita natin dito, alam nyo, hindi natin kayang maarok yung isipan ng Panginoon. Napakagaling. Amen? Napakagaling kumilos ng Panginoon. So Moses is saved by faith. Diba? Moses is saved by the faith of his mother. Tsaka yung compassion ng Pharaoh's daughter. And years later, Moses tries to help his people but fails and is forced to flee into the wilderness. Mamaya makikita natin yung kwento dito. Gusto lang naman niyang tumulong. Pero nabigo siya. At ang nangyari sa kanya ay siya ay nagpakalayo-layo sa ilang. At yung iniisip niya siguro na pagkabigo niya, yun pala ay preparation para sa kanya. So even when Moses feels lost in Midian, dito sa Exodus chapter 2, hindi pa rin siya kinalimutan ng Panginoon.
At magtatapos ang chapter na ito sa tinig ng Panginoon. The chapter ends with God hearing the cries of His people. Maririnig ng Panginoon ang pagtangis, ang pag-iyak ng mga Israelites. And it is a reminder for all of us, mga kapatid, na naririnig tayo ng Diyos. Naririnig ng Diyos ang bawat pag-iyak na ginagawa natin. Di ba may mga times po na kapag nananalangin tayo, naiiyak tayo? Alam niyo ba that God is very attentive to the cries of our hearts? Sino dito yung mga kapag matinding yung pinagdadaanan niya, iniiyak niya sa prayer? Ako may mga ganyan ako mga moments. Kapag hindi ko na alam yung mga mangyayari, kapag nahihirapan ka na, diba sa Diyos talaga tayo kumakapit. At dito po sa pagtatapos nito, maririnig din ng Panginoon yung tinig at pag-iyak ng mga Israelites. God is always attentive to the suffering of His people. God is always attentive. Naririnig ng Diyos, kahit yung mga silent cries natin. Alam nyo, may mga times na hindi mo kayang sabihin sa mga tao eh. Diba po? Hindi mo kayang umiyak sa harap ng mga tao. Pero kapag nasa presensya ka ng Panginoon, you are free to cry. You are free to pour out your heart na, Lord, nasasaktan ako, nahihirapan ako. At sa bawat pag-iyak, sumasagot ang Panginoon. Attentive ang Lord sa lahat ng sitwasyon na pinagdadaanan natin. Try niyong umiyak sa Lord habang nakikipag-usap sa Kanya. Mas magiging magaan para sa iyo. Mamayang gabi siguro. Diba? Mamayang gabi. August 2025 lang, grabe ang iyak ko kay Lord habang first time ko mag-attend dito sa Divo. Wow, Ate Ann. Sige nga, mamaya iiyak natin sa Lord lahat. Iiyak natin sa Lord lahat ng mga frustrations mo. Lahat ng mga takot mo. Huwag mong kayanin mag-isa. At huwag mong kimkimin yan kasi mahirap. Sa totoo lang, mahirap mag-isa. Yung wala kang mapagsabihan. Kaya, alam nyo ako po, dito sa community, marami na ako nakausap. Marami na ako mga natawagan, iba-iba na mga pinagdadaanan, problema sa pamilya, problema sa anak, problema sa asawa, problema sa madaming mga bagay. Marami na ako napakinggan na mga problema sa community natin. At ako ay nagpapasalamat sa Lord kasi nagtiwala kayo. Ayan si Ate Jana, nagtiwala kayo, hindi nyo naman ako kilala, pero sinare nyo sa akin kahit yung pinaka-sensitibo at mga bagay na talagang walang alam mo yun, kapag nalaman ng iba, baka mahusgahan tayo. I really thank God. Kasi po, dito sa community po natin, di ba lagi natin sinasabi, para tong sumbungan, safe space, isa itong platform na malaya kang magsabi, maging ikaw. Itapon mo dito lahat ng mga kabigatan mo. Parang ganon. Para paglabas mo ng devotion, paglabas mo ng kung nasaan man tayo, magaan ng lahat. Kasi po sa mundo talagang mapupuno ka eh. Di ba? Mapupuno ka. Kapag hindi mo naayos yan, sasabog ka. Alam niyo yung mga tao na sumasabog, yung parang, grabe, hindi mo makontrol. Diba? Hindi mo makontrol.
Kapag sumabog ka, may mga words kang masasabi na makakasakit ka. Diba? Sige po ate, Bibi Cheng. Yeah. Mahirap yun yung wala kang mapagsabihan. Ako po, pero una ako nagsasabi talaga sa Lord. At meron ding mga tao na nakakausap ko. Actually, meron ako mga nanay sa church na napagsasabihan ko. May mga kausap din ako sa inyo dito, 'di ba? Marami rin ako nakakausap sa inyo. Napagsasabihan ko din. So yun, I am blessed. We have this community. Alam niyo po, dito kayo maghanap. May mga tao kayong makikilala dito na pwede kayong mag-share kasi may mga magkakamukha ng mga sitwasyon dito eh. May mga nakikita kayo mga nagko-comment. Alam niyo, maraming nanonood ngayon dito, mga silent viewers lang. 'Di ba? Mga silent viewers lang sila pero nandito sila lagi. Nagugulat nga ako, may mga nagchat-chat sa akin eh. Hello po, kuya. Nasaan na po kayo? Ganito, ganyan. Parang hindi ko naman siya nakikita sa live. Hindi ko siya masyadong nakikita sa mga comment. Pero sabi niya, lagi po ako nanonood sa inyo. Lagi ko po kayong inaabangan. Pero silent viewer nyo lang po ako. Alam niyo yun, mga ganon. So maraming mga nanonood dyan, same ng pinagdadaanan nyo ngayon. Pwede kayong mag-usap-usap. Pwede kayong mag-usap-usap. Uy, parang pag may nakita kang comment, ayan, di ba? Silent viewer pero umiiyak. Yes, we are not alone. We are never alone. Itong community na ito para sa ating lahat. Na parang feeling mo mag-isa ka lang. Feeling mo mag-isa ka lang lumalaban. Feeling mo mag-isa ka lang tumataguyod. Mga breadwinner, di ba? Para sa atin tong community na ito. Kasi magpapalakasan tayo dito, tama. Di ba? Kaya natin to eh. Kaya nating lahat to. Bakit? Kasama natin si Lord. Hindi naman chismis yung pinag-uusapan natin dito eh. Ang salita ng Panginoon. Hindi po ba? Sino dito yung may mga pinagdadaanan kanina nung napanood niya yun to, biglang parang gumagaan yung pakiramdam niya? Kasi kasama natin ang presence nga ni Lord. Ito ang kapahingahan po natin. Diba, paghahanda lang kay Moses yung nangyari sa kanya. So, 3 puntos lamang po bago tayo matulog. Number 1, God can protect His purpose. God can protect His purpose. Grabe, Rochelle, praise God. Last year pa yung huling breakdown ko, sabi niya. Sabi ni Naxi Shop, umiiyak po habang nanonood sa inyo. Wow. God is good po. God can protect His purpose. Palagi ko po kayong papaalalahanan, mga kapatid, na may purpose ang lahat ng nangyayari sa buhay mo ngayon. Ang bawat pagpapala, ang bawat pasakit, ang bawat nasirang relasyon, kung saan ka dinadala ng Lord ngayon, meron siyang purpose at pinoprotektahan ka niya. But sabi sa Exodus chapter 2 verse 3, Exodus chapter 2 verse 3, but when she could hide him no longer, she got a papyrus basket for him and coated it with tar and pitch. Then she placed the child in it and put it among the reeds along the bank of the Nile. Ito po ang ginawa ng mother ni Moses sa kanya. Si Pharaoh po ay gusto niyang patayin ang mga lalaking Hebrew na mga newborn. Pero yung river na yon na dapat ay pinagdadalhan para itong river na ito sana ay magiging daan ng pagkamatay ng maraming mga Hebrew babies. Hindi ito ang nangyari kay Moses. Because the very river, itong Nile River na ito meant for death, became the place where Moses was rescued. Dapat itong river na ito ang papatay kay Moses. Pero itong same river na ito ang nagdala kay Moses doon sa Pharaoh's daughter.
na siyang magliligtas pala sa kanya. Akala mo yung mga panganib na meron ka ngayon, ide-destroy ka, sisirain ka, papatayin ka, but you never know. Yung lugar na yan na kung saan ka nahihirapan ay pwedeng gawing proteksyon ng Panginoon sa iyo. Kung saan madadala ka at aagusin ka doon sa lugar na dapat ay nandun ka. Amen? That same river meant for death became the place of rescue. Kaya tayong iligtas, kaya tayong salbahin ng Panginoon. Isaiah 54 verse 17, no weapon formed against you shall prosper. No weapon forged against you will prevail. Amen. Psalm 121 7 and 8. Napakaganda po. Psalm 121 verses 7 and 8. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. Amen. The Lord will keep you from all harm. Sabi dito, lahat ng panganib. Nakikita tayo ng Diyos. Tingnan niyo si Ate Roselia nasa Israel. Lagi kong kinakamusta si Ate Roselia. May digmaan, pero tingnan niyo ngayon, nandito, nanonood. Alam niyo, ang tunay na kapayapaan, hindi yun yung absence of absence of fear. Ang kapayapaan, you are in the midst of fear and yet, your heart is steady because you know that God is with you. Psalm 121 verses 7 to 8. Sa lahat ng mga kababayan natin na nasa Middle East ngayon, dinedeklara ko po itong verse na ito sa inyong lahat. Sino dito mga nasa Middle East? Meron ba? Yan, yung mga nasa Israel, Qatar, Dubai, meron ba? Sino mga nasa Middle East ngayon? Okay? Ito ang declaration ko sa inyo ngayon, ngayong gabi. Psalm 121 verses 7 to 8. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. Pwede nyo bang isend yan sa mga kakilala nyong nasa Middle East? Pwede nyo bang isend yan, itong Psalm 121 verses 7 to 8? Palakasin nyo po yung loob nila. Ang kailangan nila ngayon, panalangin at ang salita ng Diyos. Send nyo po sa lahat ng mga kaibigan, kilala nyo na nasa Middle East, Psalm 121 verses 7 to 8. Yan yung asawa ni Ate Karen, yan yung mga kapatid nyo, kakilala nyo. Yes, go! Send nyo po yan Psalm 121 7 to 8. The Lord will keep them from all harm. And God will watch over their lives. Amen. God can turn danger into protection. Ang ganda nun. God can turn danger into protection when He has a purpose for someone's life. Alam ko may plano pa ang Diyos sa buhay nating lahat Meron pa siyang plano. Kaya lahat ng panganib na kinalalagyan mo ngayon, babaguhin niya at gagawin niyang proteksyon para sa iyo. God can turn danger into protection. Pag-pray ko lang saglit, parang may nararamdaman ako ngayon na may mga nasa bingit ba dito ng panganib or alam mo yon? I don't know kung ano pinagdadaanan mo, but I just wanna pray for you. Hallelujah, Lord. Come and move, Holy Spirit. Move in thy own special way.
Meron po dito nanonood ngayon, Panginoon, na nasa gitna siya ng panganib, Panginoon. Alam niya yon. Meron siyang kinakaharap. Gusto niyang kumawala. Gusto niyang umalis sa sitwasyon na ito, pero sa palagay niya ay napaka-imposible at napakahirap. Pero Lord, kaya mong gumawa ng ilog sa gitna ng disyerto. God, kaya mong gumawa ng paraan sa imposibleng mga bagay. Lord, ang dalangin ko po sa lahat ng mga taong ito na nasa gitna ng panganib, iligtas mo po sila. Patunayan mo sa kanila na sa oras at bingit, Panginoon, kahit ng kamatayan, Panginoon, kaya mo kaming iligtas. Kagaya po ng lalaking kriminal na nakapako sa krus kasama ni Jesus. Bago mahuli sa kanya ang lahat, nakapasok siya sa paraiso. Kahit sa bingit ng kamatayan, nakasumpong siya ng kaligtasan, tunay na kaligtasan. Kaya Lord, dalangin ko po sa lahat ng mga taong nanonood ngayon, kung meron man po, Lord God, hallelujah. Kung may death threat, kung merong mga tao na gustong gumawa ng masama sa kanya, in Jesus' name, Lord, cover them with your most precious blood. Protect them from all harm. No weapon formed against them shall prosper in the name of Jesus. Be with them. In Jesus' name. Amen. Amen and amen. Yan. Praise God. There may be moments daw when life is so unsure. But again, when God has a purpose, He will preserve you. Amen. He will preserve you. Sabihin mo sa sarili mo, God will preserve me. God will preserve me. Amen. Okay po. God bless po. Mami MK Page, husband nyo. God bless po. Latest trend, God bless you. God bless you po. God bless your heart. Amen. 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 God will preserve us. God will make our heart steady. Si Lord lang kayang gumawa nun. May purpose siya sa buhay mo. Amen. Kaya yung mga danger na yan, magiging proteksyon para sa'yo. Amen. Believe that. Yes, Sharon. God bless po. Thank you, Thunder. God bless your generous heart. Thunder Falcon. Point number 2. Amen. Yan, tama yan. Deklaran nyo yan lagi. God will preserve me. I will live and not die. I will proclaim the wonderful works of the Lord. Yan dapat ang pananampalataya natin. Amen. That's our faith. God bless you, Angie V, sa inyong CT scan. I pray tunawin ng Lord ang mga cancer cells sa inyong katawan at bigyan po kayo ng kagalingan. God will preserve you, Ate Angie. Amen. Ang sarap ipag-pray no? God preserve me. At sa lahat ng mga single dito, sa lahat ng mga single, ipag-pray nyo rin, Lord, i-preserve mo rin po yung future life partner ko. Ang sarap nun, di ba? God preserve us. So point number 2,
God bless you, latest friend. Amen, amen. Samahan po kayo ni Lord at bigyan kayo ng kapayapaan. Number 2, failure does not cancel God's calling. Alam niyo, paulit-ulit natin itong napapakinggan sa mga points natin eh. Siguro kailangan mapakinggan din ng mga bago, kaya lagi siyang lumalabas. Kasi lahat tayo mabibigo sa mundo eh. Sino ba dito ang hindi nabigo? Di ba lahat tayo may kabiguan? Di ba lahat tayo may mga inaasahan na hindi nangyari? At nasaktan tayo ng sobra-sobra? Pero, ibig sabihin ba nun, ano na tayo? Palpak na tayo? Hindi. Hindi po. Ano po ang nangyari kay Moses dito? Basahin natin yung kay basahin natin yung nangyari sa kanya. Okay. So, umalis siya. Many years later, when Moses had grown up, he went out to visit his own people, the Hebrews. And he saw how hard they were forced to work. Nakita niya ang hirap na ginagawa ng trabaho nila. And during his visit, he saw an Egyptian beating one of his fellow Hebrews. Nakita niya na pinagmamalupitan ng isang Egyptian ang kapwa niya Hebreo. And after looking in all directions to make sure no one was watching, Moses killed the Egyptian and hid the body in the sand. The next day, when Moses went out to visit his people again, he saw 2 Hebrew men fighting. "Why are you beating up your friend?" Moses said to the one who had started the fight. The man replied, "Who appointed you to be our prince and judge? Are you going to kill me as you killed the Egyptian yesterday?" Akala niya walang nakakita. Yun pala, nakita siya. Then Moses was afraid, thinking everyone knows what I did. And sure enough, Pharaoh heard what had happened and he tried to kill Moses. But Moses fled from Pharaoh and went to live in the land of Midian. So yun po yung nangyari. Akala niya walang nakakita. Nakapatay siya. Akala niya matatakpan nung pagtatago niya sa sand nung katawan, yung nagawa niyang pagkakamali. Kung titingnan natin, parang failure. Wala na. Baka hindi na siya magamit. Baka wala nang pakinabang si Moses. Kasi grabe yung ginawa niya. Pero nakita natin dito, failure does not cancel God's calling. Moses tried to deliver his people in his own strength. Gusto niya iligtas yung kapwa niya Hebreo eh. Maganda naman yung layunin ni Moses, but it ended up in running for his life. Kailangan niyang magtago. Maganda yung motibo niya, pero parang napasama. Pero alam niyo po nangyari dito? God did not abandon him. Marami tayong nagawang sabi ko nga sa inyo kanina, sino ba dito ang hindi nabigo? Sino ba dito ang hindi nagkasala? Sino ba sa mga taong nanonood ngayon ang hindi nakagawa ng pagkakamali? Pero alam niyo po, ang kabutihan ng Panginoon, God will not abandon us. God will not abandon us. At yung akala nating bigo na tayo, paghahanda lang pala yun na ginagawa ng Panginoon sa atin. Amen? Inihahanda lang tayo ng ating Diyos.
God will never, amen, Ate Analu, God will never abandon us. Hindi niya tinalikuran si Moses. Nung time na nakapatay siya ng isang Egyptian. Amen. Our mistakes will not erase God's purpose for our lives. God will not abandon us, and God can still shape your future even after seasons of failure. Ganda nun. God can still shape your future even after seasons of failure. Marami na bang kabiguan? Sabi dito, hindi lang isang failure, seasons of failure. Marami ka na bang kabiguan na naranasan sa buhay? Hindi ka nakapasa sa trabahong gusto mo, hindi ka pinili. Sakit naman hindi ka pinili. Nalugi yung negosyo mo. Bumagsak ka. Sa lahat ng mga pangyayaring yan, hindi naman nawala yung purpose ng Lord sa buhay mo. May pagdadalhan ng Diyos sa'yo. Amen? God can still shape your future even after seasons of failure. Lagi kong sinasabi dito, failure is not fatal. Hindi nakakamatay ang failure. Amen? Ang failure po ay platform lang for our comeback. Amen? Sabi ni Tala, 4 times na ako na-interview sa Japan pero di pa rin ako naseselect. Try and try. May tamang timing si Lord. Amen? Sa lahat ng sitwasyon mo, hindi tayo inabandona ng Panginoon. Tingnan niyo si Moses. Di ba? Tumakbo na siya. Natakot siya. Nagpunta na siyang Midian. And when Moses arrived in Midian, he sat down beside a well. Now the priest of Midian had 7 daughters who came as usual to draw water and fill the water's troughs for their father's flocks. But some other shepherds came and chased them away, so Moses jumped up and rescued the girls from the shepherds. Then he drew water from their flocks. When the girls returned to the well, their father he asked, "Why are you back so soon today?" "An Egyptian rescued us from the shepherds," they answered, "and then he drew water for us and watered our flocks." "Then where is he?" their father asked. "Why did you leave him there? Invite him to come and eat with us." Moses accepted the invitation, and he settled there with him. In time, Reuel gave Moses his daughter Zipporah to be his wife. So, si Moses po, tignan nyo umalis siya. Diba? Umalis siya. Natakot siya, tumakbo siya. Yun pala, doon sa lugar na pupuntahan niya, doon niya rin makikita yung mapapangasawa niya. Parang kahapon ba yon yung topic natin? Kailangan mo i-honor lang si Lord, di ba? I-honor mo si Lord, i-please mo si Lord. Matatagpuan mo rin yung taong para sa'yo. So dito si Moses, takot siya, umalis siya. Yung pala yung lugar na pagdadalhan sa kanya ni Lord, doon niya nakita ang babaeng makakasama niya. So, ang asawa ni Moses ay si Zipporah, double P. Zipporah. So, sino ang asawa ni Moses? Sino ang asawa ni Moses? Pakichat para hindi makalimutan.
Zipporah. Zai yan. Zai. Yan. Zipporah. Yes. With age sa dulo. At sino ang tatay ni Zipporah? Si Reuel. Ang spelling ng Reuel ay R-E-U-E-L. R-E-U-E-L. Note, ano yan, ilagay nyo dyan para pag magre-review tayo. Di pa tayo nakapag-exam. Okay? Wala pa ako nabibigay kay Ate Analu. Basta magkakaroon tayo ng exam for Genesis. Evaluation exam. So, si Reuel. Okay? Siya ang tatay ni Zipporah. So, tingnan nyo yun, di ba, mga kapatid? Sige po, Ate Analu. Send ko sa inyo. Yan. Di ba? Nakakatuwa. Nakakatuwa na yung akala ni Moses na danger, tinakbuhan niya. Dun pala siya ibe-bless ni Lord ng isang pamilya. Si Jethro, sabi dito, sinerch ko rin. Sino pa si Jethro? Si Jethro at si Reuel ay iisa, or Hobab, father-in-law. Iisa lang sila. Magiging blessing pala sa kanya. Diba? Magiging blessing pala sa kanya yun. So, tandaan niyo po yun si Jethro tsaka si Reuel ay iisa lang. Iisang tao lang sila. Yes, iisang tao lang. Si Reuel at si Jethro. Ay, malabo ako? Hello? Sound check. Narinig niyo po ako? Okay na. Narinig niyo yung sinabi ko, si Jethro tsaka po si Reuel ay isang tao lang. Okay, so inote niyo na lang din yan. Nagbabalat yung labi ko, no? Nakikita niyo ba? Nagbabalat yung labi ko, parang dry. Hindi ako nakapaglagay ng nung Vaseline. Yes. So, wag kayo mawalan ng pag-asa, mga kapatid. Okay? Malay nyo, dyan sa pinaka-lugmok na sitwasyon ng buhay mo, dyan pala may ipapakilala sa iyo si Lord. Malamig ngayon sa Taiwan. Talaga, ate. Ako, ingat. Ano po kayo? Ingat po kayo dyan. Basta may malaking pagpapalang gagawin si Lord doon sa malalaking problema na kinaroroonan po natin. Basta wag tayong susuko. Okay po ba? Amen po ba? So sabi dito, Proverbs 24 verse 16. Proverbs 24:16. Though the righteous fall 7 times, they rise again. Amen? Though the righteous fall 7 times, they rise again. Lagay nyo nga dyan, I will rise again. I will rise again. O, ayan ha. Ikaw ay muling tatayo dahil itatayo ka ni Lord. Hindi ka mananatiling talunan. Hindi ka mananatiling nasa dulo. Sapagkat ang mga nahuhuli ay nauuna at ang mga nauuna ay nahuhuli. Amen po ba? Makakabangon ka. Makakabawi ka. Tatayo kang muli. Dahil sa biyaya ng Panginoon. I will rise again. Hindi rice na kanin ha. Baka mag-extra rice kayo mamaya. I will rise again. Tatayo kang muli. Amen. Proverbs 24:16. Yeah. For the Lord is my tower. Tama yan.
For the Lord is my tower. Anong kanta ngayon? For the Lord is my tower. And He gives me the power to crush down the works of the enemy. Ganda nung kanta na yun. To crush down the works of the enemy. In this difficult hour, He will crush the devourer. And He will crush the devourer and bring the power of darkness underneath my feet. Amen. Ganda nung kanta na yun, ha? Classic song yun. For the Lord is my tower. Amen. Pastor, ask ko lang po, kapag meron po bang decision na gagawin with pa, hindi naman siguro approval, pero kailangan mong kunin din yung suggestion niya. No? Kasi at the end of the day, ikaw ang magde-decide niyan eh. Pero pwede kang magpa-pray sa pastor at pwede kang humingi ng advice sa kanya. Yun, wag mo kakalimutan yun, hingi ka ng advice. But at the end of the day, it's still your decision to make. Sabi sa Romans 11:29. Romans 11:29. For God's gifts and His call are irrevocable. I-search nga natin anong ibig sabihin ng irrevocable. Not able to be changed, hindi magbabago, hindi mare-reverse, hindi mare-recovered, kundi ito ay final na. Yun ang ibig sabihin ng irrevocable. So, ang ganda nung sabi dito sa Romans 11:29, for God's gifts and His call are irrevocable. Okay? So, mga kapatid, alam nyo na, kapag may tawag si Lord sa inyo, tatawagin kanyang tawag na yan. Kahit saan ka pa magtago. Tingnan nyo si Jonah, di ba? Kakatakbo niya sa calling niya, kinain siya ng malaking isda. At dinala siya sa island of Nineveh. Kaya mga kapatid, huwag takbuhan ng calling. Lakaran ang calling na pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Amen? And number 3 and the last. Point number 3, God hears the cry of His people. Oh, God hears the cry of His people. Sabi ko nga po sa inyo kanina, iiyak natin sa Lord. Iiyak natin sa Lord. Amen. Kung may mga problema, mga kabigatan, ano ba nangyari dito? So years passed, and the king of Egypt died. But the Israelites continued to groan under their burden of slavery. They cried out for help, and their cry rose up to God. At anong sabi sa Exodus chapter 2 verse 24? God heard their groaning, and He remembered His covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. He looked down on the people of Israel and knew it was time to act. Kinikilabutan ako. Napaka-powerful ng verse na to. Tingnan niyo po yung sabi dito. Ang ganda. God heard their groaning, and He remembered His covenant promise to Abraham, Isaac, and Jacob. He looked down on the people of Israel and knew it was time to act. Parang narinig ko ang iyak ng aking mga anak. Ngayon na ang panahon upang ako ay kumilos. Israel had been suffering for years. Ilang taon silang inalipin. Ilang taon silang naghirap. But this time that they cry out to God, their cry
or their cries were not ignored. God hears the prayers that rise from pain and oppression. Naririnig ng Panginoon ang iyak ng mga tao na sasaktan. And God will not ignore your prayer. Amen. When was the last time you pour out your heart to the Lord? When was the last time you cry out to God so bad? Ilang taong ka na bang ganyan? Bakit hindi mo isuko ang lahat sa Panginoon? Bakit hindi mo iiyak sa Lord ang lahat, i-surrender ang lahat sa Kanya? God hears the cry of your heart. God hears your prayer. And God will not ignore you. Tonight, yun po ang gagawin natin. Amen. God will never ignore us. Even when it feels like God is silent at times, silent lang siya. Pero hindi siya absent. Amen. Yung mga prayers mo, yung mga struggles mo, hindi yan hindi yan invisible. May nangyayari that every time you pray, every time you call upon God. Kasi sabi sa Jeremiah chapter 33 verse 3, di ba? Jeremiah 33:3, sabi doon, call to me and I will answer you. Call to me and I will answer you. Ito yung sabi ni Lord, tumawag ka sa akin at sasagutin kita. Pero ang tanong, tumatawag ba tayo sa Lord? Nagtatanong ka, bakit hindi nasasagot yung prayer ko? Ang tanong, kanino ka ba tumatawag? Parang walang nangyayari. Sabi sa Psalm 34 verse 17, Psalm 34 verse 17, the righteous cry out and the Lord hears them. The righteous cry out and the Lord hears them. Nakikinig ang Panginoon. Bakit hindi natin iiyak sa Kanya ngayon? Dami nagpapapray, di ba? Pas or kuya, papray po nito, papray ng ganyan, papray nito. Bakit hindi ikaw mismo ang manalangin sa Panginoon at iiyak sa Diyos ang pinagdadaanan mo ngayon? We are now in the second day of our prayer and fasting. Kamusta po kayo? Kaya pa? Yung mga nagpa-fasting, kaya pa? Dapat dun sa oras na nagfa-fasting kayo, umiiyak din sa Lord eh. Niluluhod din sa panalangin yung mga pinagdadaanan. Amen? Diyan sa prayer and fasting, diyan ka kayang palakasin ng Lord, katagpuin ni Lord. Huwag niyong mamaliitin yung prayer and fasting na ginagawa natin. Alam niyo ba na yung mga prayer and fasting natin nung nakaraan, maraming mga sinagot si Lord ah. Maraming mga bunga ng prayer and fasting. Amen. Bunga, ang sarap nun. Bunga ng panalangin. Ang sarap kapag bunga ng panalangin. Ayan, sila Ate Gracias, diba? Sarap nun.
Kaya yung ginagawa mong pananalangin ngayon at pagpa-fasting, pag-aayuno, may ginagawa rin si Lord. So, ano yung 1? God can protect His purpose. Number 2, failure does not cancel God's calling. And number 3, God hears the cry of His people. Ayan, yung Ate Shimshi, bunga ng panalangin. Isa na din po ako doon, sabi ni Marga. So, for our conclusion po, our conclusion, Moses survived because God had a plan for his life. That's number 1. Number 2, even after Moses fled Egypt, God continued preparing him. Tuloy pa rin yung paggamit sa kanya ni Lord. And number 3, the suffering of Israel moved the heart of God. Baka sa pag-iyak na gagawin mo ngayon, ma-move ang puso ng Diyos. Baka dyan sa gagawin natin ngayong gabi, diba? Sagutin ni Lord yung mga pinapanalangin ng ating mga puso. Amen? So for our final words, mga kapatid, yan, sa buhay ni Moses, trust that God is still working. Even when you cannot see the outcome. What feels like delay, yan, kasunod to, what feels like delay may actually be preparation. So habang si Moses po, 'di ba, ay nandoon sa wilderness, natakot siya. Pero God was preparing a deliverer. Siya pala yung gagamitin ni Lord. And while Israel was crying out in pain, God was preparing salvation. Meron pong paghahanda at pagliligtas na ginagawa ang Panginoon. At makikita natin yan sa mga susunod na kabanata ng Book of Exodus. Amen? So, praise God! Palakpakan natin si Lord! Nawa po ay natuto tayo, na-bless tayo, nabago tayo ng salita ng Diyos. Amen? So, praise God po, nakatapos na tayo ng 2 chapter ng Exodus. Grabe, no? Dumadami na naman, lumalawak na naman ang ating mga kaalaman from Abraham, Isaac, Jacob, ngayon kay Moses. Ang asawa ni Moses si Zipporah at ang kanilang tatay ay si Jethro o si Ruel. Praise God! Praise the Lord. Yan. Napakabuti ng Panginoon. Talagang iba talaga sa community na to. Amen. Sino dito ang blessed dahil kasama siya sa community na ito? Yan. Praise God. Siguro lahat naman tayo, di ba? Kahit ikaw ay laging nandito, nanonood, active sa comment, or kahit ay silent viewer ka lang, but I know that God is moving. I know that God is working sa ating mga buhay. Amen? Kaya praise God po. Praise God. Yan. Sa lahat ng mga bago, don't forget to join us. Huwag kayo matutulog na hindi kayo naka-join dito. Yan, join lang kayo dito. Heart to Heart FB page para message kayo dyan para ma-add kayo sa GC. Kung nagkakaroon kayo ng problema, pwede nyong i-chat sila Ate Rochelle, yung mga moderators natin dito. Ayan, mag-chat kayo ng mga tao dyan. Kasi lahat naman ng mga nandito nakasama na sa GC. So share nyo lang yung links natin. Lahat ay welcome umattend. Lahat ay welcome mag-join sa ating pong community. So far nasa 1,000 na tayo sa group chat ata eh. No, nasa 1,000 plus na tayo.
Yung mga topics, makikita nyo po yan sa Red App sa YT. Yan. Sure po, kung gusto nyo mag-join sa fasting, kaso nagsisimula na kami, second day na namin, mag-join lang kayo sa sa atin pong GC. Yung grounding session po ay MWF lang. Yan. So, bukas, walang grounding session ngayon, so bukas, umattend kayo ulit. Kasi bukas may grounding session. Amen. May dahanay. God bless you po. Amen. Sure. Join lang kayo sa GC. Okay? Basta dito, mag-chat lang kayo dito. Sa lahat ng gustong sumali, dito, join lang kayo. So, we are doing our devotion po, live devotion every evening at 8 p.m. Yan. 8 p.m. po palagi, dito sa TikTok. Yan. Sige po, pag may problema kayo sa mga GC, message lang kayo yan kila Ate Rochelle, sila Sasha, hindi ko na masyado nakikita muna dito. Sila Bert, yan. Message lang kayo sa kanila. So, yun po. Maraming salamat mga kapatid for joining us. And yun, pasama po sa prayers, yung pag-aaral na gagawin ko, if kalooban po ni Lord. Babalik po ako sa pag-aaral as BSRT, Radiologic Technology, at kung kaloloobin ni Lord, makapunta tayo sa ibang bansa, marami tayong matulungan. Sa lahat ng mga bago po dito, we are conducting mga missions. Yan. So, ngayon pong season na ito ay naglilikom po kami para sa Bible giveaway. So, bukas mag-update ako about dyan sa Bible giveaway natin. Okay, mamimigay tayo ng mga Bible. At may mga tao po dito sa community na nagtutulong-tulungan para po makalikom tayo. And at the same time, tutuloy din natin yung sa Jail Outreach Ministry. Isa yan sa mga gagawin po natin. Still coordinating pa po. At ano pa ba? Yun, sa Bethel Music Concert sa March 21, I'll be there. Alam niyo ang kabutihan ni Lord, libre po yung ticket ko doon. Kaya praise God. Binigay nung organizer. Yan. So, ano pa? Yung mga announcements natin. Yun lang naman so far, no? So, yun. Pasama po sa prayers. Salamat. Thank you. Sa Planet Shakers, hindi pa po. Wala pa. Pero try kong kontakin din sila sa Planet Shakers. Apo. Closing prayer pa po tayo. So, yun. Salamat sa lahat ng mga mission partners. Salamat sa mga moderators, intercessors, lahat po. God bless sa ating lahat. Sa lahat ng mga followers, new followers natin, viewers, silent viewers, maraming salamat. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Amen. Kung may mga questions kayo, feel free to let me know po. Message lang kayo. Dito sa community natin, reachable tayo lahat. Salamat, Bert. Amen. Tuloy-tuloy lang tayo sa ginagawa nating pagmimisyon at kung saan pa tayo dadalhin ni Lord. Okay? Thank you, AVM. God bless. Tuloy-tuloy lang tayo hanggang sa anniversary. Magpaplano na tayo ng anniversary sa mga susunod na linggo. Mag-a-announce na ako kung anong gagawin natin sa anniversary natin. Sa July. Paghandaan nyo po yun. Okay? It's either Manila or Bulacan ang atin pong first anniversary. Malay nyo, pwede rin sa Visayas at Mindanao. Let's see. Pero magparami muna tayo ng mga members po natin. Okay? So, yun lang so far ang atin pong announcements. Yes. Praise God. God bless us all. So, pray muna po tayo. Yes, with baptism. Yung anniversary with baptism. Yeah, for sure. So, kung gusto nyo magpabaptize, doon na rin sa anniversary. Oo naman, lahat pwedeng sumama kahit bago kayo dito. Pamilya tayo dito. Pwede kayong sumama. Lahat welcome. Okay? So, paghandaan po natin yan, ha? So, sige po, let us close our eyes. Let's bow down our head. Message kayo dito kapag gusto nyo mag-join sa GC. Yeah, message kayo dito. Hallelujah. Sige po. Let's close our eyes. Let's close in prayer.
Hallelujah. Heavenly Father, we just want to thank you, God, sa isang gabi na naman po na nakatapos po kami ng pagde-devotion, sa mga salita mo na amin pong napagbulay-bulayan, na nagpalakas, nag-encourage, turo po sa amin, Panginoon, nag-correct sa amin. I pray na sa lahat ng mga salita mo, Panginoon, na tumatak ito ng malalim sa aming mga puso, may apply namin, Panginoon, at maisagawa po namin in Jesus' name. Sa amin pong paghiwa-hiwalay ngayong gabi, Panginoon, patuloy na ang pagpapala mo ay maranasan naming lahat, ang presensya mo, dakilang Diyos. I-restore mo ang lahat ng mga nawalang lakas, bigyan mo kami ng masarap na pagtulog, Panginoon, ngayong gabi. At bukas po, paalalahanan mo kami sa amin pong gawain, Lord, for our evening devotion. In Jesus' name. Nawa po, lahat po kami ay maka-involve, lahat po kami, Panginoon, ay makasama sa malaki at magandang gagawin mo sa heart-to-heart community, O God. Ito po, itong community na ito, ang platform na ito ay makikilala, not for us, but all for the glory of your name, Jesus. In Jesus' name. Salamat po, dakilang Diyos. Dalangin ko sa bawat isa, Panginoon, na simula po ngayong oras na ito, mamaya sa aming pagtulog, kung meron pang oras, Panginoon, iiyak namin sa iyo lahat, Panginoon. Ibuhos namin sa iyo ang lahat. Iluhod namin sa panalangin, Panginoon, ang mga bagay na pinagdadaanan po namin. Hallelujah. Magkaroon po ng personal time ang mga taong ito, Panginoon, sa iyo. Na kung saan katatagpuin mo sila, lalalim sila, mababago sila, Panginoon, kagaya ng ginawa mo sa amin. Ang community na ito ay patuloy mong samahan, saan man kami makarating, palagi naming ibabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat. Walang ibang pangalang maitataas, Lord, sa community na ito, kundi ang pangalang Jesus. 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 We thank you, God. We honor your name. Pinabalik na po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen and Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin si Lord. Praise God! So yun po, maraming salamat po for joining us. See you po tomorrow, mga kapatid. Please, masama sa prayers. Okay, kung kalooban talaga ni Lord, kikilos siya, gagalaw siya, magpo-provide siya. Amen? Yung akin pong pag-aaral. Basta hindi tayo magkakalimutan. Kahit nasa ibang bansa na ako, kiniklaim ko na yan. Bilang radiologic technologist. As a medical practitioner, grabe, no? Bagong path na tatahakin ko at kailangan ko ng panalangin yung lahat. Okay po? 8:00 po bukas. Okay? Yeah, God bless po. God bless sa ating lahat. Walang iwanan. Yes. Walang iwanan sa pamilyang ito. Amen po. Another journey. New journey for me. Talaga. Wala na po ako sa Taiwan. Nakauwi na po. Yun, nasa Pilipinas na. Nasa Bulacan na po ulit. Opo, na-upload na po lahat sa sa YT. Balikan nyo na lang po sa Red App sa YT. Okay? So, yun lang. Maraming salamat po, mga kapatid. I love you all with the love of the Lord. Let the love of the Father, the blessing of the Son, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us always and forever. Ako po, Ate Rosana, sa Mount Carmel College sa Bocaue, Bulacan. Yun na po yung tinitingnan ko. Yun. Sa June na po. Sa June na yung pasukan niya. And praise God dahil pure online yung gagawin po sa akin. So, ewan ko. Pero parang special class siya. Yan. So, yan. Favor ng Lord. Opo, di tayo magkakalimutan, Ate Marlene. Kahit nagtatrabaho na siguro ako sa ibang bansa, ito yung ministry ng Lord na binigay niya sa akin Kung mag-work ako doon, pero ang puso natin sa pagmi-mission pa rin. Mas marami lang tayo matutulungan for sure, 'di ba? Mas lalawak yung natin, connection natin, tsaka network natin.
So imagine niyo, mabilis tayo makakapag mga medical mission, di ba? Medical mission. Siyempre, may makikilala tayong mga doktor, mga nurses, and all. So, mabilis natin magagawa yan. So, always include me in your prayers po, mga kapatid. 4 years. Makita nyo, eyebags na ako. Pero may devotion pa rin tayo. Yes, Ate ko Lord. Di mawawala yung devotion eh. Kasi priority ko to. Alam nyo, kung papipiliin ako kung pag-aaral o devotion, ito pa rin yung pipiliin ko. Huwag kayong mag-alala. Hindi tayo mawawala. Yes, hindi tayo mawawala. Opo. At kasama kayong lahat sa journey na yan. Di ba? Kasama kayong lahat sa journey na yan. Salamat sa lahat ng mga prayers. Siya tumutulong talaga sa akin. Sobra. Hindi ko na kayo papangalanan pero kilala kayo ni Lord lahat. Grabe. Talaga. Wala akong masabi. Oo. Diyos ko naman. Pinatunayan ko na yun. Maraming beses na. Maraming pagkakataon na. Diba? Talagang itong community. So, yan. So, yun lang mga kapatid. Salamat. Opo. Basta, kita-kits tayo sa langit. Yan lang yung gusto ko. Kasi, wala naman tayong commitment sa isa't isa. Pero, ako yung nilagay ni Lord dito para pangunahan kayo. Kaya, ang goal ko, magkita-kita tayo sa langit. Yun yung goal ko. Kita-kits tayo sa langit. Walang maiiwan. Okay? Salamat po, Miss Faye. Opo, magkakakilala pa rin tayo sa langit. Yes. Kita-kits. So, salamat. Maraming salamat po. See you, guys. Chat-chat na lang tayo sa group chat, ha? Maraming salamat. I love you all with the love of the Lord. God loves all of us, and good night. Pahinga na po tayo at magpalakas palagi. Okay? Thank you po, Ate Rusa. Amen. Mabilis lang po to. Kayang-kaya. Kakayanin. Sakripisyo muna sa 4 na taon. Pero kaya. Amen. Kasama kayong lahat sa journey ko na ito. God bless everyone. Alam. Love you all. Bye-bye. God bless. See you. I'll be ending this live in... Bilang kayo. I'll be ending this live in 3, 2, 1. God bless and good night. Talag na tayo. Good night, everyone. Pahinga na. Bye-bye. Love you all.